feeling ko wala akong kwenta. Sabi ko, Candy, you have to do something. Kasi kung hindi ka gagawa ng bago, walang magbabago. Sige, magtinda ako ng pastillas. Ako yung isang estudyante na sobrang mahihaing magbenta. Sabi ko, sige, pandagdag baon lang. Sa Facebook ko, mga friends ko, best bili ka na. Sabi ko, masarap to, ganto ganyan, something extraordinary. Meron 3 bumili sa akin. And I was so grateful sa 3 na yon. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi ko pupush yung pagpapastillas ko eh. Kasi feeling ko walang naniwala sa akin. But doon nagsisimula eh. When you have a small business, as may bumili sa'yo, kahit isa lang yan, ang sarap na meron taong naniwala. Exactly. And doon na nagsimula, sabi nila, ang sarap daw, nagbe-blend yung keso, yung gatas. Imagine, na-appreciate nila. So nagbenta pa ako na nagbenta. Nabentahan ko teacher ko, nagbentahan ko na yung buong classroom. Hanggang sa pumunta na sa iba't ibang classroom. So nagbabas-bas lang ako noon. Imagine kadalaga kong tao, ang bit-bit ko na umabot na ng mga 50 tab. Imagine kung gaano kadami yun. Paano binadala yun? Bit ko, papalagay ko dun sa ilalim ng compartment, tapos yung iba bit ko. And then nung nagpo-post ako noon, oh my God, nagulat ako kasi meron ng taga Bulacan, Pampanga, Olongapo, Mindanao, Visayas, all over Luzon, Visayas and Mindanao, nagkaroon kami ng distributorship. Kasi there's sometimes may mga tao na parang estudyante ka lang naman eh. Parang saan ka kukuha ng pera? Ang layo naman, parang from arkitekto, ngayon magbe-business. Pero I was really grateful na even though I'm a student, even though at a very young age, 22 years old, nagawa ko yung mga bagay na yun. And yun yung gusto kong patunayan sa lahat ng listener din na to. Even though bata ka lang, even though student ka lang, marami kang pwedeng magawa. And hindi hindrance na estudyante ka lang or okay, I'm 18 years old, I'm 22 years old. Ang dami mong pwedeng magawa at a really young age. And ako yung isa sa proof nun na at the age of 22, na-build ko yung empire ko. Consistency. Marami kasing mga nagsisimulang magnegosyo, makakontent lang ng 20, 30, titigil na. Kasi nakakasawa, hindi daw nagva-viral, ganto ganyan. But ito yung palagi kong sinasabi na pag nagsisimula ka magnegosyo, makaka-apekto kasi sa consistency pag kinukompare mo yung chapter 1 mo. Oo. Ito yung palagi ko sinasabi na don't compare your chapter 1 to somebody else chapter 20. Maraming mga si Miss Candy nagva-viral kasi video niyan. You don't know yung chapter 2 to chapter 18 ko para makarating ako sa chapter 20. How many times ako nag-post ng video, how many times akong napaos. Tapos walang views. Walang views. And siguro number 2, I'm crazy. If you have this mindset, dreams, goals, and visions sa buhay mo, you have to be crazy. Even though yun yung weakness mo, tanggalin mo lahat ng mga ng mga parang excuses mo. Hindi, pangit boses ko, pangit ako, nahihiya ako, di ako marunong magsalita. If you really want to be successful, be crazy to learn kung ano man yung mga bagay na dapat mong matutunan. And number 3 siguro, act fast. Kaya nga pag may mga product ko naiisip, punta agad ako sa production. It's either ma-expire yung inspiration na nararamdaman mo or maaagaw ng iba yung inspiration or yung idea na meron ka ngayon. Kasi maraming mga tao, ay, naunahan ako, idea ko na yun eh. Gusto kong mag-chili garlic, pero hindi ka nag-chili garlic, may ibang nag-viral. Maraming mga tao na nagtatanong sa akin, Candy, ba't parang di ka natatakot? Even though sa mga speaking engagement, there's a fear pa rin. But I know how to do it with fear. Na nandun pa rin yung fear. Ako naniniwala ako, even though successful people, billionaire, meron pa rin takot na nararamdaman yan. Every time na may idea, every time na may i-execute yan. Ang pinagkaiba, mas excited ang mga naging successful on winning than losing. You know, I mean, fear can motivate you to become resourceful. Yeah. And as well as fear is just a feedback. Yeah. Na maybe this is just something na hindi mo pa na-experience. But tama yung sinabi mo, be excited anyway because you know that after this, it might get better. You do it anyway. Yeah, do it anyway. You know, embracing fear or overcoming fear will lead you to greater things in life. Just an example, kung takot kang gumawa ng isang bagay, takot kang mag-dive, pero hindi mo alam after that rewarding pala pag nasa ilalim ka ng tubig. Same as in life. Kapag ka natakot ka to do public speaking, natakot ka to put yourself out there, one thing you'll know, hindi mo alam, natapos na opportunity mo. Yun na pala yung last shot mo, sayang. Yeah. Eh, ang nangyari, nag-act fast ka, which is, sabi niya, should act fast, and overcoming fear. Yeah. So, anong ending? 100% success. 100%. Totoo.